Okay, welcome sa ating video. So today, this is a tutorial, no? Kung paano ba gumawa ng simpleng app para sa pag-control sa mga robot nyo. So, yung app natin kasi is gagawin natin dito sa Godot. So Godot is dapat ginagamit sa game development. Pero since medyo advanced na rin yung mga features niya na pwede kang mag-incorporate, mag-connect ng mga peripherals through wireless, Bluetooth, or Wi-Fi, pwede natin gamitin ito sa pag-create ng ating app para sa robot na paggagamitin sa mga combat robotics or simpleng controller lang talaga. Okay, so una, download yung Godot. Libre lang yan kasi siya ay open source. So, may isang version ng Godot na Redot, R-E-D-O-T. So, sa ngayon, under development pa siya. So, wala pa masyadong features. Export template, yan. So, kaya ngayon suggested ko na Godot muna yung gamitin natin. So, pag in-open nyo yung Godot, makikita nyo itong window na to. Yan. So, gawa tayo ng panibago nating project, no? So, click nyo yung create. Tapos, pangalan na yung project. Siguro tawagin natin itong bot controller. Yan. Tapos, create and edit. Tapos, bubuksan niya yung program. Ayan. Yan. So, yan yung unang makikita nyo sa sa UI ng Godot. So, unang makikita nyo is nasa 3D 3D tab. So, pwede nyo ikutin ito. Yan. So, ito yung 3D yan. Diba? Pero hindi tayo focus dito. I-zoom out, zoom in. Hindi tayo focus dito. Dito lang tayo sa 2D na tab at saka dito sa script. Yan. So, una, makikita nyo dito yung mga itong box na itong part na ito. Yan yung root nodes, or dito makikita yung mga node na gagamitin natin mamaya. Another important din is yung tatlong tab dito. Inspector, node, saka history. So, itong inspector saka node, ito yung medyo babad natin gagamitin mamaya. Bago yung history, hindi masyado. So, bago natin simulan muna pala yung pag-create ng natin, UI. I-set up muna natin yung mga basic settings. So, kung makikita nyo dito, zoom ko yan, makikita nyo yung outline na kulay blue dito. Yan. So, yan yung border ng ng screen. So, pwede yung baguhin yan o yung palakihin yung border. Depende sa smartphone nyo kasi naka-landscape na ang plano natin is up na naka-landscape sa smartphone. Or pwede kayo gumawa ng app na vertical. Naka-portrait na klase. Depende sa gusto nyo. Pero sa atin, naka-landscape lang yan. Punta muna tayo dito sa project settings. Tapos, dito sa window. Sa window, makikita nyo yung viewport with height. So, ito yung babaguhin natin. Siguro, pwede nyo i-match yung viewport width sa height. Depende sa sa controller nyo. Or dun sa smartphone nyo. Pero sa akin, ilalagay ko lang ito is 1280 by 720. 720. Yan. Tapos, enter. Sa ngayon, windowed pa muna tayo. So, kasi pwede natin is full screen yan. Habang nagde-develop, kasi mas maganda pag windowed kasi hindi niya kinakain yung buong screen natin.
pero ibabaguhin natin sa mga susunod or pag i-export na tayo. Sa stretch mode, check nyo lang yung canvas items. Tapos, scale, wag muna natin pakialaman yan. Tapos, pwede na natin i-close ito. Yan. So, ngayon, yan na yung size ng ating screen. Okay? So, para magsimula tayo, pwede na tayo magawa ng UI natin. Pero una, syempre dapat meron tayong assets. Or, let's say, ano siya, yung mga elements nyo sa loob ng user interface na gagamitin natin. So, ngayon, pag binuksan ko itong assets, makikita nyo, meron tayong 5. So, gear, RP logo, RP4 UI background, thumb, saka weapon button. So, yan yung mga gagamitin natin dito na assets. So, pwede kayo magawa ng sarili nyo, no? Siguro, pinagawa nakakataka yun, no? Yan. Pero yan yung mga basic na kailangan lang natin. So, close muna natin yan. Tapos, pwede natin i-drag na lang yung folder ng assets dito sa ito yung parang location ng project, no? Or yung pinaka main root ng project. So, drag nyo lang yung folder dito. Tapos, automatic kakopya na yan dito. Makikita nyo na yung mga assets dito sa File Explorer na yan. Something. Balik tayo sa full screen. Ngayon, start na tayo. So, una, syempre, let's do yung simpleng user interface. Okay? So, ilagay lang natin yung nakikita nyo dito sa gilid, click nyo yung 2D scene. Ibig sabihin, meron tayong root node or yung pinaka main node natin na gagamitin. So, i-rename ko lang siya na main, or pwede nyo baguhin yan kung depende sa gusto nyo. Yan. Para pinaka main node natin yan. Tapos, start na tayo mag-design. So, una siguro, lagay natin yung background. Yan. Yan. So, pwede nyo ayusin yan, yung background. Or, pwede nyo iyan yung snap, grid snap. Yan. Para mas nakikita nyo yung mga boxes na pwede nyo gamitin pang align. Ayan. Yan. Tapos yung may smart snap rin na automatically hindi, nag-reference siya dun sa mga elements sa loob, pero hindi muna natin anuhin yan. So ngayon nalagay na natin yung background natin. Yan. So dito nakaselect yung ating sprite or yung ating background. Ilak lang natin yan. Kasi pag nakalock yan, hindi na natin magagalaw yan. Kasi ayaw nga natin ma-select siya o ma-drag siya habang tayo nag-work sa ating UI. So, pwede natin i-try ito. So, para i-run yung ating program, click nyo lang yung play dito sa sulok. Run project. Yan. Select, yan. Piliin kayo ng main scene. Select current, tapos save nyo lang. Yan. Tapos, i-run niya na mag-isa yung program. Ayan. So, yan yung basic na background ng program natin or ng app natin, no? So, close lang yan. Tapos, siguro, lagay na lang natin yung logo. Yung logo lang. Dito banda. Yan, sa gitna. Kung pwede ba? Yan. Yan yung logo natin. So, design lang tayo nan. Pang-design lang. Kaya ilalak ko rin yan para hindi na siya magalaw-galaw. Ngayon, kailangan na natin ilagay yung mga elements na buttons at sliders. So, una, punta kayo dito sa gilid,
Dito, yan. Click nyo lang yung main, right click, tapos add child node. Sa add child node, ang gagamitin natin is marami itong pwede kayong pagpilian. Pero ang gagamitin natin sa instance natin ngayon is area 2D. So type nyo lang dito sa search area 2D. Yan. Ito yung magiging node natin or yung thumb control natin. So rename lang natin yan. Rename thumb 1. Since dalawa yung thumb na gagamitin natin pang control, duplicate natin. Meron tayong thumb 2. Yan. And then, pwede na natin ilagay yung ating mga sprite. So, para maglagay ng sprite, so sa thumb, under dito sa thumb 1 sa thumb 2, right click, add child node. So, dapat nakaselect yung thumb na node, ha? So, sprite 2D. Ayan. Tapos dito, pwede natin ilagay yung ating thumb. So, select nyo lang yung sprite 2D. Ayan. Tapos, drag nyo yung thumb papunta dito sa texture. So, ayan na siya. Mapupunta na dyan yung ating thumb na sprite. So, pwede natin ilagay yan muna dito. Ayan. Ayan. As simpleng reference. Then, kung nakikita nyo may arrow dito, no? May arrow rin siya. This node is no shape. So, it can collide or interact with other objects. So, ibig sabihin, kailangan natin ng collision shape. Kasi sinasabi niya. So, gano'n lang ulit. Select yung thumb, right click, add child node. Tapos, collision shape 2D. Double click, makikita niyo yan, collision shape 2D. So, sa collision shape 2D, may, ano yan siya? Shape. Okay? So, pwede tayo maglagay ng shape dyan. Ayan, pwede kayo pumili dito. Pero, nakikita nyo pala, no? Ayusin muna natin to. So, ito yung position ng collision shape. Tapos, ito yung sprite natin. Dapat sana magkasama yan sila lahat. Or, isa lang yung kanilang parang pinaka point of reference. Yan. So, ayusin muna natin yan. Click nyo muna yung sprite 2D. Tapos, dito sa transform, ito, i-refresh nyo. Pag click nyo yan, babalik siya doon sa simula. So, ngayon, pwede nyo i-select yung thumb 1, tapos, click itong group selected node. So, pag group selected node nyo siya, mamumove nyo na yung buong node ng kasama na yung ibang mga elements sa kanyang ibaba. So, yan. Kung ano may mga elements sa loob ng thumb 1, sabay-sabay na natin yon na nakokontrol, no? Okay, so thumb 1, dalhin muna natin dito. Yan. Ganyan. Tapos, collision shape. So, collision shape 2D, lagyan natin ito ng shape. Siguro capsule shape. Okay. So, gusto natin, yung makontrol natin yung UI natin, no? Kasi kahit saan man dito sa area na ito. So, pag in-slide natin yan dito, mag-move siya. In-slide natin pababa, mag-move siya dito. Or, kung gusto nyo lang na mabilis na, na control, pag-click nyo dito sa part na ito, dapat, automatically, doon magapunta na yung thumb natin. Hindi mo na kailangan hawakan yung thumb pa, tapos, kailangan pa niyang i-drag papunta dito sa gusto mo. So, yun yung mabilisan na control.
So, ibig sabihin, gagamitin natin halos yung buong area na ito. So, para palakihin yung ating collision shape, i-drag nyo lang yung mga bilog na yan. Drag lang, pag ganyan. Yan. 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 So, okay na to. Yung pangalawang thumb naman. Pero, since nagawa na natin sa unang thumb yan, pwede na natin i-duplicate na lang itong thumb na to. Ibig sabihin. Kasi same lang naman sila ng itsura eh. So, burahin muna natin to. Right click, delete. Delete thumb 2. Tapos, duplicate lang ulit yung thumb 1. Makikita nyo, dalawa na sila, thumb 1, thumb 2. Tapos, i-move lang natin papunta dito sa right side yung thumb 2. Pwede nyo i-hold yung shift para siguradong diretso yung pag-move nyo. Tapos bitaw dito banda. Yan. So, yan na yung simple nating thumbs. Tapos, pwede natin itry yan. Play natin. So, yan na yung ating itsura ng ating app. So, hindi pa natin magalaw yan kasi i-code pa natin yung interaction na gagamitin natin. Yan. So, close muna. Ilagay muna natin yung weapon button. Sa weapon button naman, siguro gamit lang tayo ng simpleng texture button. So, dito tayo sa main. Remember? Hiwalay na siya na element kasi. Add child node, tapos texture button. Texture button. So, pangalanan natin yan na weapon button. Yan. Tapos, pwede na natin i-drag yung ating weapon button na asset papunta dito sa weapon button. Tapos, siya ay texture normal. Ayan. So, yan yung ating weapon button na. I-move natin yan sa kanyang position dito banda lang sa gitna. Siguro pwede natin i-gamitin na smarts na. Hindi pa rin ba? Hindi pa rin. Ayan. So, ganyan lang. So, try natin. Play. Makikita nyo, wala pang interaction talaga. Pero nandun na yung ating button. And then, doon naman tayo sa settings button, no? So, right-click lang doon sa main, add child node, tapos select nyo yung, siguro normal na button na lang. Ayan, yung button. Search nyo lang yan, tapos palitan natin ng pangalan. Settings button. Yan. Next, is dito sa settings button, punta tayo dito sa theme overrides para ma-customize agad natin yung itsura ng ating button, no? So, dito sa styles, makikita nyo yan, marami itong empty na part. Ang kailangan lang natin dito is yung normal, press, saka hover. So, sa normal, lagyan nyo ng new style box texture. Ganon din sa press, saka sa hover. Yan. So, dito sa normal, yung normal lang na logo natin. So, geared. Yan. Ay, bakit mag-open yan? Tapos, dito sa press, same lang rin. Same lang rin. Geared. Yan. Tapos, dito sa hover. Pero ang mangyayari, alam natin na same lang yan sila lahat. Pero gusto natin is mag-iba yung kulay kada pag nag-hover tayo at saka pag nag-press tayo ng button natin. So dito, sa press tayo, dito sa press na naka-check, i-modulate, tapos
gawin nating kulay is kulay green. Yan, something like that. Tapos dito sa hover naman, ano nangyari dito? Tama. Sa hover, gawin natin yung kulay purple. Yan. So next, is yung, pwede natin siguro i-scale to. Layout, 100 by 100. Yan. Tapos move natin siya dito banda. Ayan. Try natin. So, habang pinipress ko, o naka-hover, nakakulay purple siya. Pag press, nakakulay green. Yan, okay na tayo dyan. And then, dito naman tayo sa weapon button, no? Sa weapon button, siguro gamit tayo animation player na yan para maka-experience kayo. Gawin natin animation player. So, itong mga ginagawa natin ngayon is designing lang pa lang to, ha? So, pwede kasi kayo mag-design lang o kahit hindi nyo nagawin yung mga design na ito, pero yung mga concept button, texture button, etc. Pwede nyo na erecta yan, i-code. Pero sa ating ginagawa natin ng mga animations. So, gawa tayo dalawang animation. Press on. Sa pang animation, new, press off. So, ito yung weapon system kasi dito natin gagawin yung weapon system. So, pag click mo, gagana yung weapon. Pag click mo ulit, or pag press mo ulit, mag-off yung weapon. Palitan sila. So, press on. Yan. Press on. Gawin natin 0.25 yung limit. Yan. 0.25. Or sabihin natin 0.3 na lang. Yan. So, gawin natin, i-animate natin yung weapon button, no? Kung kulay lang. Yan. So, sa simula, press on. Ibig sabihin, pag pindot natin, magabago siya. Tapos, press off. Maga-normal siya. So, press on. Dito tayo sa click niya yung weapon button. Tapos, dito sa visibility. Ayan. So, modulate. Pwede nyong baguhin yung pagkaka-modulate ng button. So, gusto ko siguro siguro medyo gawin natin dark and sinister. Ayan. Medyo nag-glow yung ating logo. Yung gitnang logo. Yung radioactive. So, dyan natin siya ilagay dito. Keyframe. So, pindutin nyo lang yung susi sa gilid. Tapos, mag-create na siya. Create. Ayan. Tapos, dito sa 0, gawin natin siyang normal. Yan. So, pag plinay nyo, yan. Play. Tapos, yung sa press off naman, same lang rin. So, ibabalik lang natin yung kulay sa simula. So, modulate. Okay na yung kulay. Keyframe na lang sa start, create. Tapos, dito sa dulo, refresh. Tapos, yan. Yan, baliktad naman yan. Tapos, punta kayo dito sa reset. Yung reset, gawin yung orange na yan, gawin yung puti. Or dito lang siguro sa tama siguro. Iyan na natin. Yan. Yan yung reset niya.
So, hindi pa natin yun. Matatry yun. Yung animation. Kasi code pa natin yun. Okay, so I think we're ready to code na, no? So, una, as much as possible, gagawin lang natin yung coding ng isang code per asset or per screen. Pero siguro hindi doon sa settings kasi kailangan natin doon mag-ayos nung magawa ng isang value ng settings na yan. Pero let's try na din sa coding ng itong simpleng interactions lang naman sa mga button natin. So click nyo yung main, tapos pwede nyo mag-attach na yung script. Click nyo lang ito, pwede nyo i-right click tapos attach script. Yan. Automatic na yan. Main.gd, create kayo. Makukuha nyo yung pinaka-basic na itsura na natin. So, yan natin yan. Yan yung pinaka-basic na itsura, no? Pero, since controller na to, controller ng robot or ng Wi-Fi, gagamit tayo ng web sockets or connection nyo ng ginagamit ng mga web. Ano yun? So, it's like na synchronous sila, bidirectional na communication. Pwede. At the same time, parang meron kang client na pag connect sa'yo, pwede kayo mag-usap na. Hindi ka na kailangan mag-request sa kanya. Kagaya ng HTTP, magre-request ka tapos bago ka babalik. So, doon sa WebSockets kasi pag nag-connect na kayo, pwede na kayo mag-usap dire-diretso hanggang sa mag-disconnect yung isa sa inyo. So, nandito na sa Godot yung code nun. Pinutin nyo lang to search help, tapos type nyo yung WebSocket. Yan. Yung WebSocket pair yung piliin nyo. Pag double click nyo yan, makikita nyo na andito na agad yung code. Ayan, no? Yan yung pinaka-basic na gagamitin natin. So, copy lang natin yan. Click nyo yung copy. Click copy. Balik sa main. Tapos, paste dito. Yan. So, wag nyo lang isama yung extends node. Kasi node 2D yung gamit natin. Extend node lang. Node 2D. Burahin nyo yun. Tapos, yan na yung ating basic na code. Copy-paste lang. So, dagdagan natin yan. So, yan yung basic na code, di ba? Pero, interact pa natin yung mga natin dyan. Yung ating mga elements dito sa gilid. Ito. Di ba? Luckily, madali lang gamitin yun, no? Madali lang pala gawin. So, una, gawa kayo ng space dito, no? Dito sa taas, dito sa baba. Anuin po lang natin muna, no? Yung URL. So, yung URL kasi na ito yung parang kailangan natin ilagay yung IP ng robot dyan para makakonect tayo sa kanya. So, gawan muna natin ng simpleng export. So, type lang tayo at export bar. Sabi natin URL is equals to let's say, sabi natin 192.168.4.1:8080. Tapos /WS. Since WebSocket pala yung connection na natin, dapat WebSocket din yung header natin. WebSocket WS
colon, slash. Yan. Tapos, kopyahin natin yung URL, palit natin dito sa WS na yan. Yan. Siguro maganda gawin natin ng ano na ganito, string. Para alam niya na string siya. Yan. So next, pwede na natin ilagay yung ibang mga ano natin, elements dito. So pwede nyong itong kinaganda sa isa gusto sa gusto, select nyo lang yung mga node. Yan, lahat ng node na ito. Tapos i-drag nyo papunta dito. Tapos holding control, yung CTRL, bitawan, automatically gagawa na kayo ng variable. Yan. Meron na agad yan siya dito. Pwede na agad natin gamitin yan. Yung mga variable na yan. So, una, kailangan muna natin ng simpleng siguro simpleng connection sa weapon or sige. So, gawa muna tayo variable pala. So, var sabi natin press past tense boolean siya, bool is equals to false. Yan. So, yan yung initial natin na na state para dun sa weapon button natin. Tapos pwede na natin i-code yung sa weapon button. So, para gawin yun, so weapon button, select nyo, punta kayo dito sa node, tapos dito sa signals, piliin na lang na siguro button up, connect. So, i-connect nyo yung signal na yan papunta dito sa script natin sa main. Tapos gagawa siya ng sarili niyang function. Ayan. So, yung signals kasi is parang on-call yan na function pag may ginawa tayong event. So, weapon button up, ibig sabihin yung release ng button yun, saka siya mag-activate ito. So, dito, sabihin natin yung press is equals to not press. Press. Yan. Tapos, gawa tayo if statement. Tama. So, if press or napindot natin animation player dot play press on. Yan. So, make sure yung pangalan na to, press on, is tama yung pagkaka-spell niya dito. Dito sa animation player natin. Para ipi-play niya yung animation na yan. Tapos, else dito sa baba. So, pair natin. Animation player that play, press off naman ito. Yan. So, try muna natin yan. Play, press. Ayan, nakikita nyo, pag pinipress ko, bago ng kulay yung ating button. Yan. Ibig sabihin gumagana yung ating animation player na. Next is yung area 2D naman niya yan.
kailangan natin makuha yung movements ng thumb natin. So, para gawin yun, punta tayo dito sa thumb. Ayan. Dito sa thumb. Ayan. Gagamit rin tayo ng signal. Dito. So, select nyo yung thumb. Thumb 1, thumb 2. Yan. Pwede ba natin pagsabay? Hindi pala pwede. Saan talaga? Tapos, ang gagamitin natin dyan man na signal dito is itong input event. Double click. Select yung script ng main. Tapos connect. Tapos, automatically, bibigyan na kayo ng ng function. Ganun din sa thumb 1, lagyan na lang rin natin. Thumb 1. Yan, ganun din. So, dito, kailangan natin i-filter out yung ating event. Or yung ating event na. So, sa thumb 1, meron na tayong tatlong function dyan. No? May viewport, event, tapos may shape IDX. Or yung ating shape. So, try natin to. Sa thumb 1, if yung ating event is input event screen drag yan, and event dot position dot x is less than or equal to 310, or event is input event screen touch and event dot press. Yan. Okay, mahabang if statement to. Full screen muna natin. Yan. So, if event is input event screen drag and event the position that x is greater than or equal to 310, or event is input touch and event press, yung thumb position mo thumb 1 dot position dot y is equals to event dot position dot y. Yan. So, nangyayari dito, pag yung input event natin is screen drag o di kaya touch at saka at the same time is pressed, tapos yung position, dito muna pala, event na screen drag tapos event position is nasa position ng 310 is yung position saka yung event position equal siya dito sa y position natin. Siguro maganda ipakita na natin. So, dito, pag click ko dito sa part na ito, wala nangyayari. So, kasi kailangan muna natin yung simulation ng mouse to touchscreen. Okay? So, kasi iba yung event ng mouse click sa touchscreen. Ang gamit natin dito is screen drag saka screen touch. Punta kayo dito sa project settings, tapos type nyo lang is mouse.
Yan. Ito. Input device. Emulate touch from mouse. So, i-check nyo yan. Tapos, close. So, dapat makokontrol na natin siya gamit yung ating mouse. Ayan. Tapos, pag clinic ko dito, yan. 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 So, bakit pala 310? So, kasi, pag lumagpas tayo dito, may kita dito sa position dito. Yan. Hindi pa nakikita dito kung saan yun. Ayan, dito. So, ito 320. 320 yan, no? Tapos, pag lumagpas tayo dito, dapat sana babalik yung thumb natin dito. Or, hindi na siya ma-recognize yung ating thumb dito banda. Para, kung sakari mag-exit din yung thumb, babalik siya sa normal position. At the same time, hindi natin ma-move na itong controller natin, yung thumb na yan. Yan. So, halimbawa ito. Yan, di ba na-drag ko siya taas baba. Pero pag once lumampas ako sa area, hindi ko na na-drag yan taas baba. Yan. Pero pwede ko pa rin balik yun. Yan. Tapos gusto natin sana bumabalik siya ganun. So, para gawin yun, ilagay muna natin siguro yun. Na bumabalik siya dito sa initial position. Pero hindi na muna. Kasi, iba pala yung approach na gagamitin natin ngayon. So, pero ito, pwede ko nang kopya na lang dito sa kabila. Sa thumb position na isa. Yan. Oh, mali. Yan. Try muna natin. Oh. Wait. So, dito is 310. So, hindi siya dito, no? Kasi, ang nangyayari, ito. Kailangan baguhin natin yung thumb to position. At the same time, may isa pang mali dyan kasi yung event natin or yung area natin dito is hindi pareha sa area dito. So, dapat babaguhin natin yung dito sa position dito. Event position. Ito. Ang naman yan is 940. Greater than pati. Yung mga value na to pala, yung 310 saka 940, baka yan, iba yan pag iniba ko yung resolution. So, makikita nyo naman dito sa 2D kung ano yung mga position na yan. Ayan, no? Yan. 940 dito. Ito yung 310. Try natin. So, dapat nadadrag ko na to. Ayan, okay na. Yan. Yan, ganun. So, ang app kasi natin na gagawin ngayon, gusto na pag-alaman ko na hindi pala maganda pag ganitong klaseng slide lang yung gagamitin natin. Yan, pag-control. Nahihirapan yung mga dating students na kasi halimbawa, pag mo ng ganyan, yung isang gulong yung iikot. Tapos habang pinapataas mo, mas bumibilis yung ikot, di ba? So, minsan, yung pagitan dito is kahit na mahaba, mataas-taas na yung angat nila, wala na silang space para sa maximum speed dito sa taas. So, mangyayari dyan, since itong mga lines na yan, nalagay ko,
dapat nag-snap na lang dyan yung thumb natin. Tapos kada snap, may kanya-kanyang value yan ng bilis na ilalagay sa robot. So, tatlo dito, tatlo dito. Ito yung pa-forward, ito yung pa-backward. Ganyan. Forward, backward, kabilaan. So, gawin natin yun, yung snap. Yung mga snapping na nodes na yun. So, balik tayo dito sa thumb. Yan. So, dito, siguro dito na lang. Yan, sa main. Maglagay tayo ng mga nodes. So, lagay tayo ng node 2D. Ayan. Tapos papagalan natin yan siya na thumb 1 nodes. Thumb nodes. Ayan. Thumb nodes 1. Yan. Tapos dito, under dito, add child node. Node ulit, node 2D. Yan. Tapos, duplicate lang natin. So, ilan yan? So, tatlo sa taas, tatlo sa baba, bali 7. 7 node 2D dito sa ilalim ng thumb nodes. Duplicate. Duplicate. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isa na lang. Duplicate. Yan. So, 7 yung nodes natin. Diyan. So, yung mga nodes na yan, yan yung gagamitin nating pang snap na position per nodes. So, halimbawa dito, pwede ko itagaw muna yung thumb 1. Click lang yung toggle visibility. Yan. Tapos, i-move yung mga nodes per position. So, dito na sa node 2 muna. Move natin node 2 dito. No, next, pangalawa, pangatlo, yan, line by line yan. 4, pati yung middle position, yung pinaka-home. 5. 5, 6. Tapos last yung pump ito. Yan. Ayan. So, nakikita niyo yan yung mga nodes, no? Hindi ko alam masyado kung nakikita niyo yan. Pero pag tinutok niyo kasi yung mouse dyan, makikita niyo yung pangalan. Node 2D. Ayan. So, meron kang 7 nodes dito. So, maganda i-lock na yan. Para hindi na nagagalaw. Pero ito pwede igalaw. Yan. Nakalock na yung mga nodes natin. Ngayon, duplicate natin to. Tapos, lagay tayo dito sa kabila. So, duplicate. Yan, node 2D. Thumb nodes 2. Move natin lang dito sa kabila. Ayan. Yan. So, yan yung mga position na i-snap pa natin. So, para gawin yon, punta tayo dito sa, balik tayo sa script natin. Yan, sa script. Click nyo lang yung script na tab. So, una, kailangan muna natin gumawa ng array ng ating thumb value. At the same time, yung ating nodes. Array ng ating nodes. So, una, gawa tayo variable.
So, var, kailangan naka-export. At export, var, thumb, 1, nodes. Tapos, gagawin natin siyang array ng node 2D. Yan. Tapos, copy-paste lang natin. Gawin natin 2. Yan. Next, lagay tayo ng mga variable nga din. At export var snap distance is equals to 64 muna. Tapos yung snap nodes natin, no? So var, so yung mga variable na ito is para sa ano lang, snapping natin. Snap nodes is equals to ganyan. Var snap nodes 2. Copy paste na lang pala dapat. Tapos yung ating var current snap node is equals to null. Ibig sabihin walang laman. Isa pa, tapos lagyan lang ng 2 sa unahan. Yan. Then, I think pwede na tayong magsimula. Or sa ating snapping lang. Yan, dito. So, gusto natin is, yun nga, buwabalik yung position sa gitna, tapos yung ating, yung ating, tawag dito. Yung ating mga nodes. Dapat doon lang siya, yung ating thumb doon lang pumipitik or nag-snap. So, una, dito tayo sa ready. So, yung ating snap nodes, ay, kailangan pala natin muna i-import ito, yung mga ating thumb nodes. Dito ulit. Control, hold control, tapos yan. Thumb nodes 1 sa thumb nodes 2. Yan. Ating ready. Snap nodes is equals to thumb nodes, thumb 1 nodes dot get underscore children. Hindi. Kasi may error tayo eh. Kasi dapat yung ating lang eh. Ano nangyari? Pero pag gagawin ko to, so dapat yung kanyang kanyang mismong
Hindi pala natin pwede kailangan gawin yun. Ito. Burahin na lang natin yan. Yan. Kaya na lang. Ganun din sa isa. Snap nodes 2. Yan. So, yan yung ating initialize. Tapos, pwede na natin baguhin yung sa thumb natin. Ito. Natin. So, dito sa ating baba, full screen muna natin yan. Dito sa baba ng position na yan sa Y, pwede natin sabihin na for node in snap nodes if is near node snap to node. Yan. So, nakita nyo yung error pa yan kasi gagawa pa tayo ng function ito. Dalawang to. So, siguro pwede natin gawin ganito na lang para mas malinis din. Ayan. For snap nodes, in snap nodes, if is near node, snap to node. Yan. So, dalawang function yan, is near node saka snap to node. Katawagin pa natin yung mga function na yan. Okay, create pa natin. Function is near node. So, var distance is equals to thumb 1 dot position dot distance to node dot position. Tapos return natin yung distance. If less than or equal siya sa snap distance. Yan. So, kailangan pa natin gawin yung snap to node. Snap to node. So, function snap to node. Node. So, thumb position that y is equals to node dot position dot y. Tapos sabihin natin current snap node is equals to node.
Yan. Okay. Try muna natin pala kung may problema. So, yung snap node, ito pala yan. O, yan. So, nakikita nyo, nag-snap na siya habang minumove ko pa ganyan. So, mas magandang control to ng robot kasi. Kasi sa setting natin, pwede natin baguhin pa yan eh. Yung bilis niya. So, may tatlong selector kayo. Pero pag binitawan ko, hindi bumabalik sa position niya original na. So, lagay muna natin yun. Bago tayo lagay dun sa kabila. So, dito tayo sa thumb 1. Balik tayo sa thumb 1. So, sa if statement na yan, mag-line tayo dito ng else. Or elif. Elif pala. Else if. Elif. Elif event is input event screen touch and not event dot press dot press lang or event is input event screen drag and event that position that x is greater than 290. Yan. Tapos thumb position thumb 1 dot position dot y is equals to siguro tama. Ay, kasi hindi pa pala natin nagagawa yung thumb 1 nodes. Oh, okay. Tama. So, yan na natin yan. So, thumb 1 nodes, ito. Yung pangatlo, 3 dot position dot y. Yan. Ang problema, wala pang null pa yung ating thumb 1 node, no? Kasi hindi pa natin nalalagyan dun sa ating tawag ito, inspector. Tama, sa 2D. Yan, close muna natin. Ito yung thumb 1 node. So, pag-click nyo kasi sa main, dito sa inspector, meron kayong thumb 1 nodes dito. So, lagay lang tayo dyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapos i-assign natin yung mga nodes dito sa thumb 1 nodes.
Assign. Siguro maganda i-rename natin to. Node 1, Node 2, Node 3. Ayusin muna natin. Node 1, Node 2, Node 2, Node 3, Node 4, Node 5, 6, 7. Ganun din dito sa kabila. Node 4, Node 5, Node 6, 7. Yan. 1, 2, 3, 4, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Balik tayo doon sa ating inspector. Pwede natin i-assign yung thumb node 1, Node 1, Node 2, Node 3, Node 4, 5, 6, 7. Kaya din sa kabila, add element dito, 5, 6, 7. Dito naman tayo sa thumb nodes 2, 2, 3, natin yan, 4, 5, 6, 7. Yan. So, goods na yan. Pwede na natin i-try. So, play. Yan natin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pag binitawan ko, dapat mag-snap siya pabalik doon. Ayun. Bitaw. 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 Yan. So, ibig sabihin yan, pag nag-move kayo ng robot, pag bitaw nyo, babalik tayo dito sa reserve position. Mag-stop siya. Ganun din pag nilabas nyo yung mouse dito or yung touch nyo dito sa control area, dapat mag-reset siya. Yan. 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 Ito wala pa. So, kung ano nang ginawa natin dito, gawin natin dito sa kabila. So, thumb 2. Diretso na lang. Copy-paste na lang muna natin to. Copy. Ay. Paste. Imbis na thumb 1, gawin natin thumb 2. Yan. Tapos, pwede natin itong snap for node. Pero ang pinagkaiba dito, snap nodes 2. Yan. So, try natin. Make sure na gumagana. Hindi siya gumagana kasi may nakalimutan tayo na snap to node. Ito. So, kailangan natin ng snap to node 2 na function. O siguro dalawa na lang. Sneer node 2 na lang sa snap to node 2. Okay na lang natin yan. Yan. Sneer node 2, snap to node 2, tapos ito is thumb 2. Yan. So thumb 2,
Ito, snap to node 2. Yan. Try natin. Error. Snap to node 2. It's not found in base health. Kasi maling nilagyan ko. 2. Yan. Testing. Hindi siya nagano. Ito, magano pa rin. May mali pa. Ibig sabihin, dito sa thumb 2, snap to nodes 2. Thumb nodes 2, your children. Tama naman. Thumb to positions goes to node position for node. Kasi yung is near natin, is near node 2, dapat thumb to yan. Yan. Testing. Wala pa rin, pero gumagalaw na. Ibig sabihin, hindi siya nag-snap sa may kasi dito current snap node 2. Yan. Ito wala pa rin kasi tama naman, tama. Thumb 2 position, node position. Tama naman. So may mali tayo dito sa node position, snap to node, thumb 2, snap distance ba? Hindi. Current snap node 2. If is near node 2, node so saan yung error? Kasi hindi siya nag-snap, hindi kagaya nito nag-snap, pero bumabalik siya yung position niya, pero tama naman ba? Thumb to nodes, tama. Kasi dito thumb to position distance to node position, yung node position na kinukuha natin sa nodes dito sa snap to nodes, snap nodes 2, ito sa get children. Tama naman. Pwede ba natin print yan? Snap nodes 2. Yan. Testing.
O, see? So, tama naman. Node 1. Meron naman laman. Pero bakit siya di mag-snap? Sama ito, tala ito. Tama naman. Saan ang error? Ito, i-print natin yung distance. Print distance. Kasi nga pala, nandito tayo sa dulo banda, sa taas. Kumpara dito. Kaya ganun. Nasa 1,000 yung value natin. So, kailangan natin kunin kasi yung kanyang global position pala. So, hindi, kasi normal na position, hindi yan yung position na with respect doon sa kanyang ano. So, global position. Global position. Ganun din sa node natin. Yan. Ganun pa rin. Ganun pa rin siya. Siguro itong position lang. Position. Hindi. Kasi yung distance yung kailangan. Mali talaga. Dito dapat pala. Global position. Yan. Copy. Paste. Try. Ayun. Yan. So, yun na yung mga normal UI natin. Next lecture or next video, let's try paganahin na yung connection ng robot natin. Papunta dun sa, yung ating connection sa robot. Yan. So, sa basic UI is complete na tayo. Okay, like and subscribe, mga friends, mga pogro. At see you next time.